Ano nga ba nangyari? Doon, dyan, dito. Saan nga ba? O dito. Bawal nga ba? Makialam, matuto, at isagawa. May tuturing na makasaysayan ang paparating na halalan ngayong taon. Maliban sa midterm elections, ay magaganap din ang kauna-unahang farm parliamentary elections. Para sa halalang ito, gagamitin natin lahat ang bagong makina, ang Automated Counting Machine o ACM. Paano nga ba bumoto gamit ang ACM? I-shade ang balota ng naayon sa inyong mga boto. Ang balotang gagamitin natin ay may kapal na 90 GSM na lamang kumpara sa dating 165 GSM. Pagkatapos bumoto, ay i-feed sa makina ang iyong balota. Ito ay may auto-align feature upang maiwasan ang paper jam at mas pinabilis ang pag-scan ng iyong boto. Lalabas ang ating voter receipt, maaari ulit i-review ng botante ang mga kandidato na nakasulat sa resibo kung tugma ito sa kanyang binoto. Pagkatapos, ay maaari nang ihulog ang resibo sa itinalagang voter receipt compartment para dito. Napakadali bumoto gamit ang ACM. At nariyan din naman ang ating electoral board sa araw ng halalan na handang tumulong sa atin kung sakaling nahihirapan pa rin tayo. At para naman sa ating mga kababayan sa ibang bansa, pwede pa rin kayong bumoto dahil mayroon na tayong internet voting para sa mga overseas Filipino voters ng 77 embahada at konsulado sa iba't ibang panig ng mundo. Ang internet voting ay posible dahil sa online voting and counting system. Para hindi na mahirapan ng ating mga kababayan abroad na bumoto, sinikap ng COMELEC ang pagkakaroon ng pagboto online. Ngayon, maaari na silang bumoto gamit ang kanilang mga device. Ang overseas voting period ay magsisimula sa April 13 to May 12, 2025. Nakasynchronize ito sa pagsara ng botohan dito sa Pilipinas. Bago makaboto online, makakaroon pa ng pre-voting enrollment na magsisimula sa March 10, 2025 at magtatapos din sa May 12, 2025. Ang pre-voting enrollment ay maaaring gawin sa inyong sariling device o kaya naman pumunta sa pinamalapit na post sa inyo. Pagkatapos ito ay pwede na magpatuloy sa online test voting para maging pamilyar sa user interface ng pagboto online. Muling tandaan na ang internet voting ay available sa mga registered overseas voter ng mga bansang ito. Nakaka-excite ang mga pagbabagong hatid ng teknolohiya sa ating demokrasya. Totoo ngang ang 2025 ang panahon ng mga bagong halalan para sa mga bagong Pilipino. Abangan sa susunod na Lunes, mas pinadaling paraan na magboto.